at ilayo mo kami sa anumang kapahamakan, Panginoon, sa anumang gawa at plano ng kaaway. Panginoon, invisible po ang virus, ang COVID-19. Hindi namin nakikita. By the blood of our Lord Jesus Christ na bumabalot sa amin, salamat sa protection mo sa bawat isa sa amin. Salamat po, Lord, sapagkat hindi mo pinagkukulang ang iyong mga anak. Marami pong mga kapatiran namin, mga kababayan namin na naapektuhan ng krisis na ito. Lord, sa pangalan ni Jesus, salamat po sapagkat pinagkakaloob mo lahat ng aming pangailangan. Hindi mo kami pinagkukulang, Panginoon. Marami kaming kapatiran, Lord, na naapektuhan ng krisis na ito. Sa mga kapatid po namin na naghahanap ng trabaho, Lord, sa kabila ng krisis na ito, ipagkaloob mo po ang trabaho na hinahanap nila. Na Lord, sa mga pinagpasahan po nila ng kanilang mga CV, ay ipagkaloob mo, Panginoon, na matawagan sila at mabigyan sila ng trabaho. Sa mga kapatid po namin na dumaranas ng anumang pagsubok sa buhay, marami pong mga kapatiran na nangangailangan ng financial, Lord, ipagkaloob mo ito sa aming mga kapatid. Financial needs. Ikaw po magkaloob, Panginoon. Bayaran na naman ang mga school. Bayaran na naman, Panginoon, ang mga bills, mga utilities. May pangangailangan po ang aming pamilya sa Pilipinas. Kailangan ng magpadala, Panginoon. Lord, ikaw mag-provide sa aming mga kapatid na nangangailangan ng iyong tulong. Salamat po, maging sa aming mga mahal sa buhay sa Pilipinas, na sa ngayon, Lord, naka-lockdown at hindi po makalabas ng bahay. May time para lumabas, para mamili. Panginoon, sa kanilang paglabas, ingatan niyo po sila at patuloy na ilayo sa anumang sakit, karamdaman, lalo't higit, Lord, sa virus na ito na lumalaganap, Panginoon. Hindi lamang po dito sa Pilipinas, sa buong mundo, na apektado ng sakit na ito. Ingatan niyo po ang aming mga anak. Ingatan niyo po ang mga matatanda naming mga kamag-anak, Panginoon, na madalas sila po ay naapektuhan sa sakit na to. Ingatan niyo po ang mga lola, lolo, tatay, nanay, na may mga edad na, Panginoon. Ilayo mo sila sa sakit na ito. Palakasin mo ang kanilang mga immune system at ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. I-bless mo ang aming mahal na bansa sa pangunguna ng aming mahal na Pangulo, President Rodrigo Roa Duterte, ang kanyang cabinet members. Panginoon, bigyan niyo po sila ng karunungan, katalinuhan, magmula po sa mga governors, mayors, barangay captain, na nangangasiwa ng mga relief good, na makaabot ito sa mga taong nangangailangan. Lalo tigit, Panginoon, ang programa ng aming Pangulo na magbigay ng 5,000 to 8,000 pesos kada family, na mabigyan po ang mga karapat-dapat. Panginoon, dalangin namin sa mga taong nangangasiwa nito, ang governor, ang mayor at ang barangay captain, na makakilala sila sa iyo, Panginoon, at ang perang ito ay talagang magamit at maibigay sa mga taong nangangailangan. Maraming salamat, Panginoon, at sa iglesia mo, dito sa UAE, saan mang bansa, Lord, i-bless mo mga pastors, i-bless mo po sila sa kanilang pag-live stream, sa mga members, makaabot po ang salita mo ng malinaw at naintindihan ng bawat isa, na magpapalakas sa aming mga spiritual na buhay. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang bansang aming kinaroroonan. I-bless mo, Lord, ang lahat ng mga namumuno sa lugar na ito, kung paano po nila i-handle ang krisis na aming kinakaharap. Pagpalain mo po ang bansang UAE, na nawa, Lord, mabigyan ng tamang PPE ang mga nurses, mga doktor,
ang mga military, police na nasa frontliners. Ingatan mo, Panginoon, ang mga kapatid namin na nasa frontliners, Panginoon, mga nurse, mga doktor, na kung saan sila rin po ay tinatamaan ng sakit na ito, lalo na sa aming malabansa na yung mga pulis, military, doktor at nurse ay patuloy na nagkakasakit. Ingatan niyo po sila. Sa lahat po ng mga taong mayroon ng COVID-19, bigyan niyo po sila ng chance na mabuhay, gumaling, at Lord, makilala kanila bilang Diyos tagapagligtas ng kanilang buhay. Maraming salamat po. Marami pa kaming ipapanalangin. Ngunit Lord, alam namin, kahit hindi namin buksan ang aming bibig, nababasa mo ang laman ng aming mga puso't isipan. Pagpalain mo ngayon, Panginoon, ang aming pakikinig ng iyong salita na bibigay sa amin ni Pastor BJ. Dalangin namin, Lord, na i-anoint mo si Pastor BJ, pagpalain mo ang kanyang buhay, bigyan mo siya ng malusog na pangatawan, i-anoint mo siya sa kanyang pagtuturo, at marami pang mga katuroan ang ibigay mo sa kanya upang maibahagi ito sa iyong mga anak. Salamat po sa kanyang buhay, sa kabila ng krisis na aming pinagdaraanan, ay hindi po siya tumitigil upang ibahagi ang iyong salita every Friday, every Tuesday, every Saturday, sa prayer meeting, sa mga Bible studies. Panginoon, patuloy mo siyang bigyan ng karunungan, katalinuhan. I-bless mo ang kanyang pamilya, ang kanyang mga magulang. Salamat po sa lahat ng ito. Lord, wala po kaming may babalik sa iyo, kundi ang aming mataas na papuri, pasasalamat, kalwalatian, kadakilaan. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name, Amen. Lord, for the reading of God's Word. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid. Welcome po sa ating panambahan sa umagang ito. Welcome po Filipino Christian Church Musapa at sa lahat ng mga nanonood sa kanilang mga screen sa umagang ito. Ngayon po ay April 3, 2020 at ito po ay ang unang panambahan natin sa buwan ng Abril, ang April. At sa bawat buwan po ay meron tayong tema na ipinagdiriwang. At yan po ay base sa ating tema for the whole year na taken from the book of Matthew 28:18-20. At yan po yung ating tema ay multiply, grow, and gather. At ang tema po natin sa buwan ng Abril ay muli ay meron tayong inilaan para mas makapagtuunan natin ng ang ating tema for this year. So for this month ay vision driven. I love my church. Mga kapatid, do you love your church? Who is the church? So mga kapatid, ito po yung ating tema for this year. At sabi nga na ang church is not a building. Sino itong church? It is you and me. We are the church. So you do not go to church because you are the church. We are the church. So nagkakasama-sama tayo, nagpupunta lang tayo sa isang place to worship God.
but we are the church. Ito yung sinasabi na kanyang salita, na tayo ay ang kanyang iglesia. So, mga kapatid, sa panahon na ito ay marami ang nakatuon. O talagang lahat talaga nakatuon, no? Doon sa naranasan natin tungkol doon sa COVID-19 o novel coronavirus. At kaya ang ating title ng mensahe natin ngayon ay Peace in the Crown. Peace in the Crown. Yan po ay taken from the book, ang ating pag-aaralan ngayon, taken from the book of Ephesians, chapter 2, verse 17. Let me read it to you once again. It says, He came and preached to you who were far away, and peace to those who were near. Mga kapatid, samahan niyo po ako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, sa mensahe na ipapahatid sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng abang lingkod. Tayo pong ay manalangin, ipikit po natin ang ating mga mata at panatili po tayo sa presensya ng Panginoon. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful and so blessed for this morning na ipinagkaloob mo sa amin. Ginising mo kami ng maaga, kasama ang bawat isa. Though we are far apart from each other, Panginoon, pero pinag-iisa mo kami ng iyong banal na Espiritu. O God, samahan mo kami and we welcome you sa bawat tahanan namin, sa puso namin, sa isipan namin, sa oras na to. At kayo lamang ang siyang maluwalhati. Wala nang iba. May mga pangamba, pero aalisin mo ito, Panginoon, at kayo lamang ang aming itataas sa aming kalagitnaan. May your name be glorified and exalted above all blessings and praise, for you are worthy to be praised and to be worshipped. Marami pong salamat sa umagang ito. We commit everything to you, ang lahat po ng kabuuan ng aming panambahan, at kayo lamang ang siyang maluwalhati. Alisin mo ang distraction ng kaaway, cover us with the blood of the Lamb, saan man kami naroon sa oras na to. At kayo lamang ang aming mapapurihan, mapagsamba, Panginoon, sa aming puso at sa aming buhay. Maraming pong salamat, at naway buksan mo ang puso at isipan ng bawat isa as we listen to your word. At ang iyong abang lingkod, Panginoon, ay patuloy na double anoint me, O God. At patuloy na kayo lamang isang maluwalhati. Cover me with the blood of the Lamb, Panginoon. At sa iyo lamang, itago mo ako sa iyong likuran. At ang iyong kaliwanagan lamang, Panginoon, ang makita at patuloy na maranasan ng aking mga kapatid sa oras na ito. Maraming pong salamat. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Ayan, mga kapatid. At muli ay welcome ko po ang bawat isa sa ating panambahan. I welcome all of you, mga brothers and sisters sa Filipino Christian Church sa umagang ito. Mga kapatid, ang pinag-uusapan natin ngayon ay talagang sikat na sikat itong si COVID-19. Kaya mga kapatid, sa oras na to ang ating pag-aaralan, it is also about a crown. But it's a genuine crown. It's a different crown. At mamamangha kayo sa corona na ito, na ating pag-aaralan, sa corona na gustong ipahatid sa atin ng ating Ama, ng ating Ama sa langit. Mga kapatid, life is a combination of every emotion under the sun. Siyempre, may kanya-kanya tayong buhay, kanya-kanya tayo ng nararanasan sa ating buhay bilang isang tao, bilang isang mananampalataya. We live for the moments of happiness. There is joy, excitement, and all of the wonderful things that energize us, di ba? Marami din mga bagay that inspire us and make us feel as complete, no? Mga kapatid, so ito depende sa ating naranasan natin sa buhay. Pero gusto talaga ng bawat isa na nandun yung joy, yung excitement, yung na-energize tayo araw-araw, no? Kahit sa pagpasok natin sa trabaho o ano man yung ginagawa natin. But what about struggles in life? No? Paano kapag may mga problema, may mga pagsubok, o katulad ng nararanasan natin? The tough stuff, na katulad nito, na mayroon tayong mga restrictions. Hindi tayo basta makakalabas ng bahay. Naka-wear tayo ng mask. Pagpupunta tayo sa mga supermarket, kailangan may social distancing, malayo ang agwat, at maghihintay ka ng oras. At sa trabaho, ang iba ay nasa bahay, o ang iba ay maaaring nawala ng trabaho o binawasan ng sweldo dahil sa naranasan nating crisis ngayon. Mga kapatid, ano ba yung COVID-19 na sikat o sinasabing novel coronavirus? Itong dala nito, ito yung sinasabi kong struggle or tough stuff na dala ng COVID. Itong COVID-19, it damages or it brings damages sa buhay natin o sa lahat ng aspeto ng buhay natin kung titingnan natin sa mga panahon na ito, di ba mga kapatid? And then it must be contained, kasi kung hindi ito mako-contain, lalong
dadami ang maapektuhan, lalo dadami ang magkakaroon ng sakit ng COVID-19 na ito. And then, it creates fear. Yes, mga kapatid, marami na natatakot sa mga panahon na ito. Marami nag-worry. Dahil sa pagka ikaw ay nagkasakit, baka mamatay ka. O pag nagkasakit ka, makadidiscriminate ka. So marami, at maraming takot na nandoon sa ating isipan, nandoon sa ating puso sa mga panahon na ito. It makes us weak kasi hindi tayo makakilos. O hindi natin malaman kung anong gagawin natin. Yung mga plano natin nasira. So nangihina tayo sa ating spiritual na buhay. Maaari, yung iba ay nangihina rin dahil sa mga sitwasyon natin na meron tayo sa oras na ito. Di ba mga kapatid? And then it separates us. Kasi hindi tayo makakauwi ng Pilipinas, hindi tayo makakapunta sa ating mga kaibigan, sa ating pamilya, meron ding social distancing, nandun lang tayo, nakalock lang tayo sa isang place. Hindi tayo makakapunta sa ibang lugar na kung gusto natin puntahan, bisitahin natin ang ating mga kamag-anak o mga kaibigan. Yun ang dala ng COVID-19. And then, though it is temporary, pero malaking epekto nito sa ating buhay. Mga kapatid, hindi ito magtatagal. Alam ko na sa kapangyarihan ng Panginoon, ito'y mawawala. Pero malaking epekto nito sa ating buhay. Pangpito, it leads to death. Aba, ay kung magka-coronavirus, nakita natin sa report ng World Health Organization, marami na ang namatay. Sa Pilipinas, marami na rin. Dito, marami na rin. Sa Italy, marami rin. So mga kapatid, itong corona, ito ay talagang dulot nito ay kapag hindi naagapan, ay kamatayan. At yan ang pinapangambahan bawat isa. And then, it create chaos. Pag create chaos, hindi mo malaman ang gagawin mo sa mga panahon na ito. Kasi, nagugulumihanan ka, at hindi mo malaman yung iyong gagawin. So, it create chaos. Lalo sa mga company na naapektuhan, hindi nila alam kung anong gagawin, walang pumapasok na kita. So ano yung gagawin nila sa mga nagtatrabaho, pag naalisan ng trabaho, nabawasan ng sweldo, anong gagawin nila? Sa mga schools na tumigil at nasa homeschooling lang mga bata, medyo naguguluhan din mga magulang kasi kung marami kang anak, di homeschooling, lahat yun tuturuan mo, paano kung may trabaho ka? So mga kapatid, hindi maganda ang dulot nitong COVID-19 na nararanasan natin sa oras na to. Maybe some of us have dealt with several personal hardship of varying degrees. Maaari nung una, o hindi lang itong COVID. Pero ito yung trend ngayon, yung COVID-19. Naranasan natin. Meron siguro tayong personal hardship of varying degrees, including the sudden death of loved ones, dulot ng COVID. And then the loss of best friend to illness. And an unexpected breadwinning employment layoff na marami ngayon ang nakakaranas. Maaaring sila ay pinatigil mo ng trabaho, walang sweldo, at pag natapos na itong crisis na ito, pwede naman bumalik. Kaya lang, walang sweldo, mahirap yon mga kapatid, di ba? Hindi natin malaman kung ano yung gagawin natin sa ating buhay. I believe we won't necessarily appreciate this struggle. Sino ba naman gusto nito? Sino magkakagusto nito sa mga panahon na ito? In fact, we might hate it and question why something so awful is happening to us. Bakit nga ba? Ano ba? May kasalanan ba ako? May kasalanan ba ang buong mundo? Yan ang ating titingnan ngayon sa oras na to, sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. O maaaring nag-iisip ko ngayon, ako ba ay patuloy na nagkakasala sa Panginoon? Ano ba ang ginagawa ko sa buhay ko bilang isang Kristiyano? Maaaring ito yung kaparaanan ng Panginoon para maisip natin. Ano ba ako bilang isang Kristiyano? Ano nangyayari sa buhay ko, sa spiritual ko? Ano ang pakikitungo sa aking kapwa? Ano yung lumalabas sa aking bibig? Ano yung mga naiisip ko? Ito mga kapatid ang mga bagay na dapat nating tingnan sa mga panahon na ito na naranasan natin sa crisis na dulot ng COVID-19. Maybe this experience with COVID-19 and its effect, we can consider it brutal. Yes, napakalaki talaga na epekto nito sa ating buhay. Kung isipin natin, maybe we consider it brutal. No? And surprisingly, knock us down. Kasi hindi natin malaman, hindi tayo makakilos, hindi natin malaman kung anong gagawin natin, and put us off the course for a period of time. Parang nawala tayo sa tamang tinatahak natin. Kasi iniisip natin, maraming pumapasok sa ating isipan, sa ating family, sa ating trabaho, sa mga ating pamilya sa Pilipinas, sa mandako ng bansa na apektado ng COVID-19. And unknowingly, we struggle to find peace in our lives. Mga kapatid,
ang balita, ang masasabi ko lang sa inyo, sa bawat isa, ay God is good. Amen po ba? God is good. Bakit? Bakit na God is good? Mga kapatid, sapagkat mayroong solusyon ng Panginoon at ginawa na lang ito ng ating Ama na sinusolusyonan na itong mga problema natin. Kaya lang, siguro hindi natin nakikita o hindi natin nararanasan o hindi natin napapansin. God is good. Mga kapatid, naando na yung biyaya ng Panginoon sa atin. Kung naandyan yung COVID-19, yung COVID-19 o yung novel coronavirus, ay merong ipinadala din ng ating Ama sa langit. Hindi lang corona. No? Yung corona ay suot ng isang tao. At hindi lang corona suot ng isang tao, kundi may dala itong kapayapaan. Sino yan? Sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, ito ang ating dapat malaman. At ang corona na ito ay nagdadala, at ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo na sinuot niya yung crown, ay nagdadala ng kapayapaan. Sapagkat yung crown na may tinik sa kanyang ulo, ito yung symbolize the badge of sin natin. Natin mga tao, natin na kanyang nilikha na patuloy nagkakasala at nagkasala sa kanya. At sa pamagitan ng kanyang buhay, nagkaroon ng kapayapaan. At yan ang ating tatalakayin sa umagang ito, mga kapatid. At yun ang kapayapaan na kailangan nating maranasan. At yung kapayapaan na dapat na tayo ay meron sa mga panahon na ito, mga kapatid. Yung kapayapaan na yan ang nakakaligtaan ng bawat isa. Mga kapatid, ano ba itong dalang kapayapaan ng ating Panginoon? Jesus, who wore the crown of thorn, came to bring peace. Yan ang sinabanggit ko kanina, na si Jesus Christ, yung may suot ng corona, pinadala ng ating Panginoong Jesucristo para magdala ng kapayapaan. Ano yung sabi? Na mga kapatid, 100 years na ini-announce na yan, no? Na talagang darating ang ating Panginoon. Darating ang ating Panginoon sa pamamagitan ni Isaiah. Sinabi na nadudoon yung magdadala ng kapayapaan sa pamagitan, yan ay sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ba yung peace? Peace, ano ba sasabi ng Biblia? Ito yung peace na hinahanap ng bawat isa. Peace is something everyone wants. Yet, few seem to find, lalo na sa mga panahon na ito. Nawawala yung kapayapaan. Hindi natin nakikita. Iba yung pumapasok sa ating puso't isipan. Kapag sinabi nating peace, nandun yung tranquility. Yung katahimikan. Kapayapaan. Nandun yung harmony o pagkakasundo-sundo. Nandun yung security o seguridad. Ngayon, nawawala yung seguridad. No? Medyo nagkakagulo ng kaunti. No? At yung prosperity. Nawawala yung kasaganaan. Dahil nga maraming natitigil. Maraming nahihinto. At yung kagalingan, yung well-being. Mayroong kapayapaan kapag mayroong kagalingan o well-being, may harmony o tranquility. Kapag nawala ito, nawawala yung kapayapaan sa bawat isa. Sa Old Testament, anong sinasabi ng kapayapaan? Ang Hebrew word for peace is shalom. Kung makirinig po natin, mga kapatid, sabi shalom, ibig sabihin ng peace. Peace be with you. It refers to a relationship between people, nations, and God with men. Pag sinabi natin shalom or peace. Mga kapatid, ang Panginoong ating Ama sa langit ang nagbigay ng kapayapaan sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At sino itong ating Panginoon na sinasabi? Si Jesus Christ. And He is the Prince of Peace. Speaking about the birth of Jesus Christ 100 years before it happened, sinabi ni Isaiah that He is the Prince of Peace. Sa Isaiah 9:6, anong sinasabi? For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on His shoulder, and He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Yan ang sabi sa Isaiah 99. So sinabi pa yan, 100 of years before it happened, na mayroong darating na may dalang kapayapaan, at yan ang ating Panginoong Jesucristo. Para To guide us into the way of peace. Para
akayin tayo, gabayan tayo patungo doon sa kapayapaan. Ano ang sabi sa Luke chapter 1, 76 to 79? And you, my child, will be called a prophet of the Most High, for you will go on before the Lord to prepare the way for Him. Sino binabanggit dito? Si John the Baptist. To give His people the knowledge of salvation through the forgiveness of their sins, because of the tender mercy of our God, by which the rising sun will come to us from heaven, galing sa langit, to shine on those living in the darkness and in the shadow of death, to guide our faith into the path of peace. Yan ang dala ng ating Panginoon. Sa mga taong nasa kadiliman, sa mga taong nagbibigtatuloy na gumagawa ng kasalanan, sa mga taong wala pang kaliwanagan at wala pang katotohanan, ay yan ang dala ng ating Panginoon to guide us into the way of peace. Yan ang pangako sa atin ng ating Panginoon. To have peace on earth. To have world peace. Mga kapatid, bakit ba tayo nawawala ng kapayapaan? Ano ba yung dapat na meron tayong kapayapaan? Dapat meron tayong kapayapaan sa ating buhay, lalo na ang bawat mananampalataya. Bakit nawawala? Kasi nagkakaroon tayo ng inner conflict. Kapag may mga inner conflict, ito yung mga struggles natin, at meron tayong mga doubts, may takot tayo, mga uncertainty sa buhay, katulad naranasan natin ngayon, dala ng COVID-19 crisis. Meron ding interpersonal conflict. Yan, ang hindi pagkakaunawaan ng family, mga bawat families, ng bawat individual, ng mga co-workers, magkakaroon ng conflict, merong crime dyan, merong racism, bawat abuse, yan ang nangyayari, at may mga violence. Kaya nagkakaroon ng interpersonal conflict. At hindi lang yan. Bawat bansa nagkakaroon din ng conflict. Ito yung sinasabi natin na international conflict. Kaya nagkakaroon ng kapayapaan. At yan ay naranasan natin ngayon sa mga bansa rin. At naapektuhan din ang bawat isa. So mga kapatid, naparito ang ating Panginoon para magdala ng kapayapaan. Para tayo ay i-guide kung saan tayo dapat patungo, paano natin makakamtan ang kapayapaan. Hindi lang yan, to offer peace and goodwill to men, to offer peace and goodwill to men. Kapayapaan at kagandahang loob o mabuting kalooban ay dapat ay meron tayo. Ano ang sabi sa Luke chapter 2, 8 to 14? Let me read it to you. And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Yun ang sabi ng anghel. Meron siyang mabuting balita para sa mga tao. Today in the town of David, a Savior has been born to you. And he announced, He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger. Yan yung ini-announce nung pagsilang ating ang Panginoong Jesucristo. Ang pagsilang ng ating Panginoong Jesucristo ay nagdadala ng kapayapaan at kagandahang loob o goodwill o mabuting kalooban sa bawat isa. Naparito ang ating Panginoong Jesucristo para manadudoon at maranasan ng bawat isa ng mundo ang kapayapaan at magkaroon ng reconciliation sa ating Ama na nawala dahil sa kasalanan na gawa ni Adam and Eve. And suddenly a great company of heavenly hosts appeared with the angel, praising God and saying, Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom His favor rests. Kaya mga kapatid, kung wala pa tayong kapayapaan, lalo ng mga hindi pa tumatanggap sa ating Panginoon, accept the Lord Jesus Christ as your Savior and Lord, para magkaroon tayo ng kapayapaan, sapagkat siya lamang ang nagbibigay ng kapayapaan sa ating buhay. Hindi lang yon ang offer ng Panginoon. To offer peace, the world cannot give. Nagbibigay, ang offer ang ating Panginoon ng kapayapaan sa mundo na hindi ibinibigay ng mundo nito. Binigbibigay ng kapayapaan sa bawat isa na hindi pwedeng mai-offer, maibigay ng mundo kung saan anong kinagagalawan natin sa lugar na ito kung saan tayo nandoon. Hindi yan kaya. Maaaring meron kasiyahan o maaaring kagalakan, pero kapayapaan, hindi ito maibibigay ng mundo.
sapagkat lagi tayong na-focus sa mga bagay na gusto nating mangyari, sa mga bagay na gusto nating ma-achieve sa buhay natin. Maaari pag mayroon tayong pag may na-achieve tayo, nasisiyahan tayo, pero wala pa rin tayong kapayapaan. Na ang magbibigay lamang nito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi sa John 14:27, "Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid." Kaya mga kapatid, mag-trust lang tayo sa ating Panginoon. Manampalataya lamang tayo, sapagkat siya lamang ang nagbibigay ng kapayapaan. Lahat ng meron tayo sa bagay sa buhay natin, mawawala yan. Nagbibigay lamang ito ng panandaliang kasiyahan sa ating buhay, pero yung kapayapaan na nanggagaling sa Panginoon, everlasting peace. At ito ay hindi matutumbasan ng kahit na anong salapi na meron tayo sa panahon na ito. Hindi lang yon, He offers us peace in the midst of tribulation. Sa panahon nito, lalo yung dala ng COVID-19 crisis, maraming sa atin ang nangangamba, marami sa atin ang nagugulumihanan, marami sa atin ang hindi malaman kung anong gagawin, marami sa atin ang talagang nag-worry, talagang yung buhay nila na smooth dati, ngayon pumasok ang COVID-19, biglang nagulo. Pero ang binibigay ng Panginoon, iba, kapayapaan. Kahit na tayo ay nakakaranas ng ganitong sitwasyon, kapag tayo ay nananampalataya, kapag tayo ay nagtitiwala, at lubos na binibigay natin ang ating buhay sa ating Panginoon, God will lead us doon sa way ng kapayapaan. Doon sa kahit na tayo ay minaranasan na lubak-lubak sa buhay natin, sa dinadaanan natin sa ating ngayon, nandoon ang kapayapaan. Patungo tayo sa kapayapaan kapag ang ating Panginoong Hesukristo ang isang pinaubayan natin ng ating buhay, na siya naggabay sa atin, sapagkat siya ay ang ating victorious God. So we can overcome it because of our Lord Jesus Christ. Sabi sa John 16:33, "I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world." So ang ating Panginoon is a great overcomer. So tayo rin, sapagkat tayo ay anak ng ating Panginoon, sapagkat tayo naka-receive ng kaligtasan sa ating Panginoon. So we can overcome this crisis, itong COVID-19, because God is in control. He is mighty, He is powerful. So let's just trust sa ating Panginoon. So kaya nga inuulit ko na, when everything or anything get out of hand, trust the Lord. Sa Diyos lang tayo magtiwala. Ipaubaya natin sa Kanya. Ano pa yung ini-offer ng ating Panginoon? Hindi lang ang Panginoon, kasi kahit ang ating Ama sa langit, ipinipreach niya, sinasabi niya na merong kapayapaan through our Lord Jesus Christ. Anong sabi sa Acts 10:36? You know the message God sent the people of Israel, announcing the good news of peace through Jesus Christ, who is Lord of all. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, merong kapayapaan. Kaya mga kapatid, magtiwala lamang tayo sa ating Panginoon. Patuloy na tayo ay sumamba sa Kanya, at patuloy na siya ang manguna sa ating buhay. Huwag tayong magalumihanan. Gawa ito ng kaaway. At ito ay, kung bakit din ito nangyayari sa atin, may purpose si God. Maaaring gusto niya tayong mapalapit sa Kanya. Magkaroon tayo ng oras sa Kanya. Magtiwala tayo sa Kanya. I-offer natin lahat ang mga plano natin sa ating buhay. So mga kapatid, Jesus came to bring peace. Hindi lang siya nagdadala ng kapayapaan, siya rin ay nag-o-offer ng kapayapaan. Hindi lang dala-dala, kundi ini-offer sa atin free of charge. Hindi lang maipakita sa atin na manado ng kapayapaan sa Kanya, kundi ini-offer niya sa atin ito with God through justification. Sa paanong kaparaanan? Romans 5:1, "Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ." Naandoon, tinubos ng ating Panginoon ang kasalanan ng bawat isa sa pamamagitan ng Kanyang buhay. Nagpapako siya sa krus. Ito yung sinasabi natin na tinubos niya, kapalit ng Kanyang buhay ang kasalanan ng bawat isa through justification. Anong kailangan lang natin? Anong kailangan lang ng mga taong wala pang Panginoon sa buhay? Ano lang ang kailangan ng mga tao na wala pang tamang relasyon sa Panginoon? Accept the Lord Jesus Christ
as your Lord and Savior, personal Lord and Savior. At sa pamagitan nito, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Sapagkat kung sino man ang tumanggap sa ating Panginoon, ibibigay niya yung kapayapaan na dapat nating maranasan sa Kanya. So with God through justification, ayan, sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. And with you, Gentile, through reconciliation. Nasira yung magandang relasyon ng anak ni Adam and Eve sa ating Panginoon dahil ng kasalanan. So, pinadala ng ating Panginoong, ating Ama sa Langit, si Jesus Christ, para magkaroon ng mapatch up itong relasyon na nawala, magkaroon ng reconciliation. Saan? Sa mga Jew, kasi ito yung mga promised, mga chosen people, mga Jew, or Jewish people, or Israelites. At itong mga Gentile, tayo, no? Tayo yung mga binigyan ng Panginoon, ini-offer sa atin yung kapayapaan for us to be reconciled sa ating Panginoon na nasira long time ago sa pagitan ni Adam and Eve. So Ephesians 2:14-18, for He Himself is our peace, who has made the two groups one, yung mga Jewish people and Gentile people, and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility, by setting aside in His flesh the law with its commands and regulations. His purpose was to create in Himself one new humanity out of the two, thus making peace. Mga kapatid, pinag-isa, lahat ito ay ini-offer ng Panginoon sa bawat isa para magkaroon ng reconciliation, magkaroon ng peace, kapayapaan, mapatch up yung relasyon na nasira dati at may balik yung tamang relasyon natin sa ating Panginoon. Mga kapatid, sa bawat isa, inuulit ko, walang pinipili. Sa bawat isa na handang tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo bilang personal Lord and Savior para magkaroon ng tamang relasyon sa ating Ama, sa ating Panginoong Hesukristo. Ephesians, sabi doon sa 16, and in one body to reconcile both of them to God through the cross, by which He put to death their hostility. He came and preached peace to you who were far away and peace to those who were near. For through Him we have both access to the Father by one Spirit. Mga kapatid, no? Itong mga Jewish people, alam na nila ang Panginoon, kilala na nila ang Panginoon. Ginagawa nila ito sa kanilang pagsamba, sa kanilang sa ceremonies nila. At ito namang mga Gentile, hindi pa nila kilala ang Panginoon. Kaya nga, nandoon, pinaparating ng ating Panginoon sa pareho, sa kanila, sa Jewish people at sa Gentile people, na naandyan ang ating Panginoon, na ang dala ay kapayapaan, ang kailangan lang ay tanggapin. Tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Yan ang kailangan natin. No? So, both needed to hear about the salvation. Yes, ang tingin nila na mga Jewish people o Jews ay at saka ng Gentile, ay pwede silang maligtas sa paggawa ng mabuti. Yung good deeds na sinasabi natin, yung knowledge, yung kaalaman natin na meron ng Diyos, at saka yung sincerity, ay maliligtas na sila. Pero, nandiyan ang Panginoon, God offer Jesus Christ to be reconciled to us. So, ang kailangan natin, para magkaroon ng salvation, nandiyan po ang Panginoong Hesukristo. Available ang ating Panginoong Hesukristo for both Jews and Gentiles. At free to come to God through our Lord Jesus Christ. You have been brought near to Him. Kaya mga kapatid, nasa Panginoong Hesukristo lamang ang kapayapaan. And then with oneself, through prayer, paano natin matatanggap yung ino-offer na kapayapaan? Ay, sa mga panahon na ito, kailangan natin manalangin. Pray continually. Hindi dapat tayo mag-stop sa pananalangin. Sapagkat ang panalangin ito ay way upang patuloy na magkaroon tayo ng tamang relasyon sa Panginoon, patuloy na communication sa ating Panginoon, para may dulog natin sa Kanya ang ating mga hinaing, ating mga pangailangan, para mapasalamatan siya. So, kailangan natin yung patuloy na pananalangin. Ano sabi sa Philippians chapter 4, 6, 7? Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, mga kapatid, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your minds in Christ Jesus. Sabi ito, and the peace of God, which transcends. Pag sinabing transcends, kapag yung kapayapaan ang nangunguna sa ating buhay at nararanasan natin, hindi tayo makakaisip ng masama. Kasi payapa tayo, payapa yung kalooban natin.
Alam mo yung mga taong hindi gumagawa ng hindi kanais-nais na desisyon sa buhay, walang kapayapaan. Naguguluhanan sila. Hindi sila nagpapasabit sa Panginoon. Kaya nga sinasabi dito, and the peace of God which transcends all understanding. Kapag nandoon sa kaunawaan mo, sa puso mo, yung kapayapaan na dapat mong maranasan, ay magiging mahinahon ka. Hindi ka magiging padalos-dalos. Because yung kapayapaan that you are experiencing or that you are having right now will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So magiging mapapayapa kahit mayroong mga kaguluhan o may mga trouble tayong naranasan katulad ngayon na tayo ay nakaka-experience ng COVID-19 effect, ay nandoon pa rin ang kapayapaan sa atin. Maaari nag-iisip tayo pero nandoon yung kapayapaan at hindi dapat nawawala. And with brethren who pursue it, kaya saan ino-offer itong kapayapaan? Sa mga kapatiran, sa mga tao na naghahanap nito. No? Sasabi sa 1 Peter 3:8-11, finally, all of you, be like-minded, be sympathetic, love one another, be compassionate and humble. Do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing, because to this you were called so that you may inherit blessing. Mga kapatid, so kailangan talaga ay mag-function tayo as His disciple, as His people, as His children. At may paranas natin kahit sa sitwasyon na ito, na nandun pa rin yung kapayapaan. At ito yung mapaparanas natin as we show our care sa ating mga kapatiran na naapektuhan sa mga problema sa mga oras na ito. At hindi dapat tayo sisihan o hindi magturuan sa mga bagay na nangyayari. So hindi yan ang dapat nating ginagawa, kundi dapat ay maipakita, dapat nagmamanifest ngayon sa ating buhay bilang isang Kristiyano, yung patuloy na pagmamahal, patuloy na pagpapakumbaba sa bawat isa. Kasi walang magagawa kung tayo ay nandiyan yung pride sa buhay natin, patuloy na nagpapataasan, iringan o ano man. Hindi yan ang kailangan natin. Kailangan natin ngayon ay tulungan. At patuloy na kaunawaan sa bawat isa. Sabi sa verse 10, for whoever would love life and see good days must keep their tongue from evil and their lips from deceitful speech. They must turn from evil and do good. They must seek peace and pursue it. Ito yung gustong ino-offer ng ating Panginoon sa atin. Yung kapayapaan. Kaya mga kapatid, kung nawawala yung kapayapaan o nasa-set aside natin yung kapayapaan, let the Lord reigns sa buhay natin. Let the Lord govern us. Let the Holy Spirit guide us, govern us, para patuloy tayong magkaroon at maranasan natin ang kapayapaan. Hindi lang sa mga bawat isa na naghahanap, kundi sa mga iglesia with churches guided by God. So, nandun dapat, mga kapatid, naranasan nating iglesia na magpalipat-lipat tayo ng mga worship places. Na andyan ang maraming restrictions. Yung una, pwede mag-worship. Tapos yung sumunod ay binawasan, yung mga tao na pwede magamit sa panambahan. Ngayon, pinasarado na, pinatigil. So, hindi pa rin dapat nawawala yung kapayapaan. Saan na tayo magsasamba? Paano tayo mag-worship? Ang Panginoon may kaparaanan. Ang kaparaanan na ito, malalaman natin kung tayo magsasubmit sa Kanya. If we will ask wisdom sa ating Panginoon, sapagkat ang Panginoon lang mag-guide sa atin. Tayo na Kanyang iglesia, na tayong church, dahil sa ating pananampalataya, ay igagayad ng Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag tayong mag-alala kung tayo ay nanambahan pa rin niya sa ating mga tahanan. God is a purpose. At dyan dapat malaman natin kung ano yung purpose ng Panginoon sa mga sandali na ito. Kahit na tayo magkakahiwa-hiwalay. Mga kapatid. At itong mga pagkakataon na ito na naranasan natin, magpasalamat tayo sa Panginoon. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Kaya kung tayo makakapagpasalamat sa Panginoon, nandun ang kapayapaan. Kasi ang isang tao walang kapayapaan, hindi yung marunong magpasalamat at hindi lumalabas sa kanyang bibig yung thank you Lord. Yung salitang thank you sa bawat isa. Kaya mga kapatid, patuloy nating maranasan ang kapayapaan sa kabuuan ng iglesia, sa bawat isa at sa buong iglesia as a whole. Sabi sa 1 Corinthians 14:33, for God is not a God of disorder but of peace, as in all the congregations of the Lord's people. Mga kapatid, so huwag kayong mag-alala. Our God is God of order. Aayusin niya ng Panginoon. After this crisis, aayusin niya ng Panginoon. May magandang resulta na idudulot ang COVID-19 crisis na ito. At dyan ang ating hintayin. Anong kailangan lang natin? Let us wait for the Lord's miraculous act.
Let us submit to our Lord and obey ano ang iniinstruct ng ating Panginoon. Let us expect sa Panginoon kung ano yung kanyang gagawin sa ating buhay, na alam natin ito ay magiging kabutihan lamang para sa atin, at huwag tayong mag-alala. And then, with enemies, by loving them, ini-offer din ito sa itong kapayapaan sa ating mga kaaway o sa mga taong di natin nagugustuhan sa anong kaparanan, by loving them, no? At sabi nga, love your enemies. Ito yung bilin sa atin ng Panginoon. Medyo mahirap, pero kaya dahil nandiyan ng Panginoon. Kaya ni Lord sa buhay natin. Kasi tayo ang kanyang disipulo, tayo yung kanyang anak, and we want to be like our Lord Jesus Christ in a way na practice natin yung gusto mangyari natin, yung mga karakter ng Panginoon na gusto nating ma-emulate sa ating buhay. Sabi sa Romans 12:17-21, do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath, for it is written, it is mine to avenge, I will repay, says the Lord. Mga kapatid, so kung mayroon man tayong kagalit, humingi tayo ng tawad, at huwag nating gantihan. Si Lord ang bahala. Sumug natin kay Lord. Si Lord ang ating Diyos na mapagmahal, at siya ang bahala sa ating mag-bless. Huwag nating isipin na tayo na agrabyado, huwag nating isipin na tayong nasaktan. I-offer natin kay Lord. Magpasalamat tayo. Si Lord na ang bahala. Sabi din sa verse 20, on the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing things, you will heap burning coals on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. So gawin natin ang dapat natin gawin. Kahit na ito ang mga tao hindi natin nagugustuhan. Pero wag natin silang gagawa ng masama. Puro kabutihan lamang, sapagkat yun ang gusto ng Panginoon. Maging obedient tayo sa Kanya, kasi yun ang gusto ng ating Panginoon. Obedience is better than sacrifice. Kaya, ibigay natin yung sabi ng Panginoon. So mga kapatid, yan po yung ating pinag-aralan sa umaga ito. Minsan ng ating Panginoon na Jesus came, who worn the thorn of crown, or the crown of thorn, to offer peace, to bring peace and offer peace sa bawat isa. Kaya dapat ito yung maranasan natin. Mga kapatid, bilang konklusyon sa ating pinag-aralan, the world will continue to have wars and conflicts, and people will continue to struggle in life, making the peace difficult to set in. Yes, talaga naman, na maranasan natin na talagang mahihirapan, na talagang mag-set in nga. Minsan sa ating yung buhay, na itong crisis na ito, na hindi agad natin nakita, hindi agad na nag-set in sa atin yung salitang peace, o hindi natin naranasan kasi nagulumihanan tayo, nagulo tayo dahil sa crisis na ito. As Christians, we should promote peace instead of conflict, and remember that by our own actions, complete peace will never be achieved. Okay, mga kapatid, sa ating action, complete peace will never be achieved. Ano kailangan? It is our obligation as believers to let the peace of God rule in their hearts and convince others of their need for the Savior. Kailangan natin ang Diyos na magliligtas sa atin at bibigyan ng buhay ng walang hanggan at kapayapaan. That is Jesus Christ. People need the Lord Jesus Christ, mga kapatid, who is the only one who can bring about peace within us, between individuals and God. Mga kapatid, ang Panginoon lamang ang solusyon sa krisis na ito na ating kinakaharap. Siya lamang ang magbibigay ng kapayapaan. So to continue to experience peace, let us allow the Spirit of God to rule in our lives, because peace is a fruit of the Spirit. Kapag natin ang kapayapaan, ibig sabihin ang banal na Espiritu ay nagwo-work, at gumagana sa atin, sa ating buhay bilang mananampalataya. So to be spiritually minded brings life and peace. So sa panahon natin na ito, hindi dapat nawawala yung masigla nating buhay. Doon nahirapan tayo at meron pa rin dapat na kapayapaan. So mga kapatid, tanong ko lang sa inyo, we should make every effort to do what leads to peace. Ito ang dapat natin. We should make every effort to do what leads to peace. So yung natin pag-aralan, kailangan ay gawin natin para ma-achieve natin yung kapayapaan. Sabi sa Romans 14:19, let us therefore make every effort to do what leads to peace and to mutual edification. Ang tanong,
So what gives you peace of mind when times are tough and stressful? So yan po yung ating pag-isipan sa mga panahon na ito. Nakakaranas tayo ng crisis dulot ng COVID-19. Mga kapatid, nabanggit ko kayo na ang dulot ng COVID, dahil nalaman natin, may pinadalang Panginoon at may dala siyang kapayapaan at ino-offer, may sagot siya dito sa COVID-19. Kung damages ang dala ng COVID, heals o healing ang dala ng ating Panginoong Jesucristo. Kung ito ay kino-contain, ay dapat patuloy pa rin tayo mag-share ng salita ng ating Panginoon kasi yung ating tema, multiply, go, grow, and gather, at hindi tayo nakahadlangan ng ating dapat ginagawa bilang isang Kristiyano. It creates fear, yung COVID-19, but it brings courage. Kasi nandoon, nagtitiwala tayo sa ating Panginoon that He is in control of everything. He is our sovereign God. He knows what is good and best for us. And COVID-19, it makes us weak. Pero God gives us strength. He's our refuge. He gave us courage. It separates us, but it binds us kahit tayo malalayo sa panahon na ito. Dahil gagawa lang natin itong ating panambahan through live stream, but we are praying to each other. We are praying to God. At it binds us because we have one Spirit sa atin na nananahan at siyang nag-work sa atin. Yan ang Holy Spirit na binigay ng ating Panginoong Jesucristo nung siya'y umakyat sa langit. Temporary. Ang dulot ng COVID, temporary lang yan, mawawala yan. Pero yung kapayapaan na dulot ng ating Panginoong Jesucristo ay eternal. Habang buhay. Yung itong COVID, maaaring mamatay tayo. Yes, physically. Sa hindi natin inaasahan. Pero ang Panginoong Jesucristo, it leads us to life. Ang buhay na ito, hindi lang dito, kundi pang walang hanggan sa makasama natin ng ating Panginoon. And then it create chaos. But Jesus Christ gives us peace. Amen po ba mga kapatid? So magtiwala lamang tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Itong COVID na ito, wawasakin niya ng ating Panginoon in His perfect time. But isipin lang natin that God has a purpose why we are experiencing this COVID-19 effect o crisis sa buhay natin. Magtiwala lamang tayo sa atin. Trust the Lord without a doubt sa ating Panginoon. So ano ang application natin? Patuloy tayong manalangin. Do not stop. Do not cease in praying and give thanks in all circumstances. For this is God wants for us in Christ Jesus, 1 Thessalonians 5:17-18. Yun ang ating kailangan. Manalangin tayo, then magtiwala tayo. Kung tayo nananalangin, tapos wala naman tayong pagtitiwala, baliwala. So kailangan, we pray and then trust God. Wala dapat na pangamba. Bibigay natin, ibibuhos na sa Panginoon. At hindi lang yan, kailangan tayo magbasa ng kanyang salita. Patuloy natin pag-aralan ng kanyang salita. Patuloy natin malaman kung ano yung revelation ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita upang pa tayo maging matagumpay, maging good, maging overcomer katulad ng ating Panginoon. And live out His Word. Hindi lang nabasa, kundi dapat ay ipinapamuhay natin. Nagmamanifest ito sa atin bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya. And then be the salt and light. So, kailangan ay ginagawa mo yung iniisak ng Panginoon sa mga nabasa mo. Hindi lang sa buhay mo, kundi sa mga taong nakapaligid sa atin. Be the salt and light. So, continues to share the Word of God, continues to care for them, at patuloy na magbigay lang ng kapurihan sa ating Panginoon. So, mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pakikisa sa umagang ito. Praise God at nagkasama-sama tayo sa kaunting panahon ng ating pagsamba sa ating Panginoon. Nawa ay patuloy kayong ingatan ng Panginoon, patuloy tayong gabayan ng Panginoon sa lahat ng oras. Stay safe and well. Patuloy na ang ating Panginoon lamang ang may taas sa ating buhay, sa ating kalangitan, kahit tayo magkakahiwalay o malayo sa isa. Maraming salamat. God bless you all. So mga kapatid, sa umagang ito ay patuloy nating sasambahin ang ating Panginoon at sa paggunita ng banal na hapunan. At ito po ay gagawin natin sa inyong mga tahanan ay kung kayo po ay merong inumin at tinapay, magiging simbolo ng katawan at dugo ng ating Panginoong Kristo, ay gagawin po ito ng sama-sama. Mga kapatid, sa umagang ito ay lahat ay wina-welcome sa paggunita ng banal na hapunan. At ang kailangan lang po natin ay ilagay natin ang ating buong sarili sa presensya ng Panginoon. May tama tayong relasyon at patuloy na siya lamang ang maghari sa ating puso't isipan sa oras na ito sa ating buhay. At patuloy na tayo ay magkaisa at damahin natin ang presensya ng Panginoon, ang pag-ibig ng Panginoon na
sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo ay nagkaroon tayo ng kaligtasan. So mga kapatid, samahan ninyo ako sa pakiisa ng banal na hapunan. Tayo manalangin. O Ama namin makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa iyong pagmamahal, sa iyong pag-ibig na walang katumbas o walang kapalit na hinihintay. Maraming pong salamat at patuloy namin itong pinaparanas. At sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo ay patuloy namin nagugunita ang huling hapunan na ito na tunay nga po na nagiging way upang kami patuloy na mapalapit sa iyo. Makita namin yung iyong pagmamahal na ginawa mo sa pamagitan ng pagbibigay mo sa amin ng iyong bugtong na anak upang sino man ang tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maraming pong salamat sa buhay niya na patuloy naming nararanasan, patuloy na aming nadarama sa mga oras na ito, Panginoon, sa crisis na dulot ng COVID-19. Ano nga, Panginoon, sa pakikiisa namin sa banal na hapunan na ito, ay kayo lamang siyang maluwalhati at i-bless mo ang bawat isa sa pagtanggap ng iyong tinapay na ito na kawangis na iyong katawan at ang inumin ito na kawangis ng iyong dugo. Maraming pong salamat sa iyong pagmamahal. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Mga kapatid, sabay-sabay po natin kunin ang tinapay at sabay po natin na ihandog ito sa ating Panginoong buhay. Noong gabing ipinagkanulo ang ating Panginoong Jesucristo, kinuha niya ang tinapay at pagkatapos niya magpasalamat, pinaghati-hati niya ito at sinabi, "Kunin ninyo at kanin ang tinapay na ito. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Gayon naman, pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang saro at kanyang sinabi, "Ito ang aking dugo sa bagong tupan. Inumin niyo ito at gawin bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat kung sino man ang kumain ng tinapay na ito at uminom ng saro na ito, ay inihahayag ang aking pagkamatay sa krus at hinihintay muli ang aking pagbabalik." Kaya mga kapatid, samay-samay po nating pagsaluhan ang tinapay na ito at ang inumin na ito. Kain po natin ang tinapay na ito na kawangis ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. At inumin po natin ang saro na ito na kawangis ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo manalangin ng pasasalamat. Muli, Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyong kabutihan at patuloy naming nararanasan at pinaparanas mo sa amin ang presensya ng banal na Espiritu Santo na iniiwan sa amin ng aming Panginoong Jesucristo. Maraming pong salamat, Panginoon, at sa oras na to, nawa ang buhay namin ay patuloy mong magamit sa paglilingkod sa inyo. Patuloy magbigay lamang ng kalawalhatian sa inyo. Maraming pong salamat at sa oras na ito, sa mga panahon na ito, sa lugar na ito, ay nai-enjoy na namin ang kalangitan sa aming buhay dahil nandun ang presensya mo sa aming puso at isipan, sa aming buhay, Panginoon. Maraming pong salamat at nawa ang bawat isa ay patuloy na makapaglingkod sa inyo sa lugar na to kahit na sa naranasan naming crisis na dulot ng COVID-19. We thank you, God. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Dumako po tayo sa ilang mga announcement bago po tayo tuluyang magtapos sa ating Friday worship service. Tuloy-tuloy lamang po tayo sa online Bible studies and worship services live stream sa mga darating pang linggo hanggang tayo po ay mabigyan ng further notice or announcement. At kasama na rin po dyan ang cancellation ng ating mga activities, stone watch, mga meetings. At ito po ay magaganap hanggang tayo po ay maging stable na sa sitwasyon na kasalukuyan po nating pinagdadaanan. At
Stay tuned lamang po sa ating mga worship services through our Facebook page, FCC Space Musafa. Meron din po tayong Instagram account, FCC Space Musafa rin po ito. So, you can connect through these accounts para naman po hindi po tayo isolated sa ating spiritual situation. At ilan pong mga paalala mula po sa Finance Ministry, kung kayo po ay nagnanais magpaabot ng inyong tithes and offering, hinihiling po ng Finance Ministry na sa kasalukuyan ay pansamantala niyo muna po itong itago at maaari po natin itong i-offer or ipahatid sa ating muling pagkikita sa ating mga regular worship services. Yun lamang po ang ating mga announcement at salamat po. See you again next Friday. I've carried a burden for so long on my own. I wasn't prepared to bear it alone. I hear your invitation to let it all go. I see it now, I'm laying it down, and I know that I need you. I run to the Father, fall into grace. I'm done with the hiding, no reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend. So I run to the Father again and again and again and again. Oh, oh, oh.
Mga kapatid, muli ay marami pong salamat sa inyong pakikisa sa umagang na ating panambahan ngayong April 3, 2020 at muli ay magkita-kita tayo sa darating na panambahan sa ating Tuesday prayer meeting at sa susunod na Biyernes muli mga kapatid. Sa oras na to ay inaanyahan ko po ang bawat isa na ipikit natin ating mga mata at ilahad natin ating mga kamay sa pagtanggap ng biyaya na nanggagaling lamang sa ating Panginoon. At samahan niyo ako sa ating pagsasara ng ating panambahan sa isang panalangin at sa benediction. Nawa sa oras na to ay patuloy na maranasan natin ang presensya ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. O maraming makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat muli at pinag-isa mo ang aming espiritu, ang aming puso at isipan sa pagsamba sa iyo sa patuloy na crisis na ito na naranasan namin sa aming buhay. Nawa Panginoon, kayo lamang isang naluwalhati sa aming pagsama-sama at patuloy na kayo lamang ang naitaas namin sa aming kalagitnaan do kami ay magkakahiwalay. Panginoon, sa oras na to ay inihiling namin na patuloy mong patnubayan ang bawat isa, patuloy na ingatan at bigyan magandang kalusugan at kalakasan ng pangatawan, gabayan sa lahat ng oras at bigyan ng wisdom sa mga bagay na gagawin at sa mga bagay na desisyonan at lahat lamang ng ito ay magbibigay lamang ng kaluwalhatian at kapurihan sa iyo. Kaya mga kapatid, sa oras na to ay ilahad natin ang ating mga kamay, buksan natin ang ating puso at isipan at tanggapin natin ang pagpapala na nanggagaling lamang sa ating Panginoong buhay at ating Panginoon na nagbibigay ng kapayapaan. Now may the Lord of peace Himself give you peace at all times and in every way. The Lord be with all of you. Amen. 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 Tapos na po ang ating panambahan. Umayo tayo ng mapayapa. God bless you all. Muli, sa muling pagkikita mga kapatid. Maraming pong salamat. Isang malakas na palakpak para sa inyo. Sumakit ang ulo ko eh. Sumakit ang ulo ko yun, natapos. Sumakit ang ulo ko. Mga ilaw. Siguro natapos na yung tense. Yung, ngayon lang yung parang